So hello everyone, welcome back again to my channel. Now today's video ay para sa pagninegosyo. Kung sinong gustong magnegosyo, abay ito na tutok na dito, okay? Para alam natin kung paano tayo magsimula para magtagal din ang ating negosyo sa ating mga kamay, no? Hindi lang yung parang isang saglit lang nawala na, no? Dahil bigyan din natin ng halaga ang ating mga ginagawa sa ating buhay, okay? Kaya ito ay sinishare ko, ito ay importante, no? Sa mga mahilig magnegosyo dyan, alright? Kaya tutok na. Kaya basahin ko na lang para kompleto at walang masayang, no, na mga message dito. Okay. Yeah, so bago magsimula ng negosyo, siguraduhin maayos na ang pwesto. Maging ito ay sa bahay lang, sa kondominium o sa high-rise building. Kailangan ay linisin ito mabuti. Kahit luma o marami na ang umukupa, tratuhin ang espasyo na iyon na parang bago. At magdaos ng opening, business, warming o business blessings. Mahalagang sundin ang mga sumusunod na paraan para sa magsisimula ng negosyo. So una, linisin ang buong paligid mula pinto hanggang pinakasulok ng pwesto o opisina. Number 2, hugasan ang lahat ng lumang gamit na dinatnan sa loob ng opisina o pwesto. Mahalagang magsagawa ng cleansing ritual. Tiyakin na lahat ay gumagana, lalo na ang gripo ng tubig, outlet ng kuryente at switch ng mga ilaw. Number 4, pumili ng maswerte, pitsa at araw na ng pag-okupa sa pwesto. Maaring kumonsulta sa isang geomancer o magbasa ng Chinese o Western almanak para sa maswerteng pitsa. Makatutulong din ang pagbasa ng kalendaryong lunar. Hanapin ang araw na pagitan ng bago at unang quarter ng buwan. Nagaganap ito 2 linggo bago ang kabilugan ng buwan. So ika-5, maganda ng pagkain at pabindisyonan. No, depende kung ano ang reliyon ninyo, ang bagong pwesto. So ika-6, panatilihing malinis ang opisina o pwesto. Kapag malinis ang kapaligiran at nakaayos ang kagamitan, ito ay nakaaakit ng magandang chi. Ang positibong enerhiya ay nakatutulong para maging mabilis ang pagbenta ng inyong produkto. Makahikayat ng maraming kliyente o mamimili at magkamal ng salapi sa pamamagitan ng produkto o ideyang ibinibenta at serbisyong ipinakalob sa tao. Kapag marami ang enerhiyang namamayani sa inyong opisina, ang panghik ng pera ay mabagal at mahina. Ang kalat at mga nakasabog na gamit ay palatandaan na ang masamang chi ay namamayani at ito ay masama sa pagkakabuo ng espasyo ng iyong negosyo. Hindi lamang ito istorbo at nakaiiritang makita, kundi nakainit din ng ulo. So, mahalagang laging maayos ang iyong pwesto, makatutulong din ang mga paglagay ng mahinang musika, banayad na kulinling ng kampana, o kahit anong tunog na kaaya-aya sa pandinig. Ginagawa nitong itabi ang luma at negatibong enerhiya na imbak sa inyong opisina o pwesto. Ika-7, bumili ng lugar o gusali na may maayos na parking space. Isa ito sa mga importante na dapat malaman ng mga may negosyo. Kahit wala kayong sariling sasakyan, isipin nyo palagi na ang mga customer o kliyente ay mayroon at kailanganin ninyo ang parking space para sa kanila. So ika-8, panatilihing maliwanag ang paligid. Ang tamang liwanag ay nakapagkondisyon ng isip at katawan ng mga empleyado. Kapag ang opisina o pwesto ay madilim, mas malaki ang posibilidad na tamarin ang mga trabahador. Ito ay magbubunga ng mga pananamlay at kawalang sigla sa trabaho.
nakapagpaantok din ito at nakapagpabagal ng kilos. Malaki din ang posibilidad na mamugara ng mga lamok, ipis at iba pang insekto ang opisina kung kulang sa liwanag. Alamin na ang madilim na kapaligiran at ang insektong nasa paligid ay palatandaan ng Xia-Qi. Negatibong enerhiya, malas ito sa negosyo. Ika-9. Bigyan ng atensyon ang reception area. Ang kondisyon ng reception area ang nagbibigay ng pakiramdam sa mga bisita at kliyente na unang impresyon sa negosyo ninyo. Ang tagumpay sa isang transaksyon ay nakasalalay sa maayos at nakaakit na reception area at ang pagiging magiliw at magalang sa reception o sekretarya. So, ika-10, maglaan ng espasyo para sa mga kliyente at customer. Bigyan sila ng komportableng lugar kapag nasa inyong opisina dahil sila ang nagbibigay sa inyo ng pagkakakitaan. Nararapat lamang na tratuhin sila ng may pagpapahalaga. Kailangan nakapwesto sila sa owner client posisyon kung saan malapit sa sekretarya at sentro ng opisina. Hindi sila kailangan ipwesto sa sulok o di kaya sa dulo ng pasilyo. Kapag mabait sa mga kliyente, magbabalik-balik sila sa inyo. So 11. Gumawa ng daluyan para madaanan ng Qi para malaman na hindi nakasagabal ang mga kagamitan sa loob ng opisina o pwesto. Maglakad lang ng marahan mula sa harapan mula sa harapang pintuan hanggang sa mga cubicle at ibang partisyon ng opisina. Tingnan ang mga kagamitan sa paligid, maging ito ay desk, maging ito ay silya o desk, computer table o mesa. Siguraduhin na walang nakakaharang sa daraanan ng Qi. Kung sa palagay mo ay may sagabal o balakid sa pagpasok ng Qi, ayusin ito upang ang bagong Qi ay makapasok sa opisina nang sa gayon ay mapasigla ang iyong negosyo. Alright. Yes. Aha. Siguraduhin tama ang templa ng kulay na gagamitin sa loob ng opisina. Pinakaligtas na gamitin ang puti, cream o off-white. Lagi ninyong tandaan na ang kulay ay nakaapekto sa mood at personalidad ng isang tao. Subukan ninyong gumamit ng mga pinturang kulay asul sa loob ng inyong opisina at tiyak na laging aantukin ang mga tauhan ninyo. Bukod sa mabagal ang kanilang trabaho, magiging mahina din ang kanilang mga reflex dahil ang kulay na ito ay nakakapagpakalma at nakapagpaparelax. Sa ganitong sitwasyon, tiyak na mabagal ang produksyon. Okay, 13. Kung kayo ay umuukupa sa isang gusali, condominium unit o kahit anong high-rise building, siguraduhin na hindi kayo katapat o katabi ng elevator, escalator, hagdan o exit door. Ang pataas at pababang direksyon ng elevator at escalator ay makapagdudulot ng nakalilitong pakiramdam, kaya maging ang Qi na papasok sa inyong opisina ay malamang na malito at hindi agad makapasok. Pakaiwasan ang unit na katapat ng restroom, laundry area, kitchen o di kaya incinerator ng isang gusali. Number 15. Huwag ding pipili ng unit na nasa dead end o di kaya naman ay nasa dulong bahagi ng koridor o pasilyo. Mas bungad o malapit sa main door
o sentro ng aksyon mas mabuti. Number 16. Huwag pipili ng unit na regular ang hugis. Kahit bigyan pa kayo ng discount, tanggalin ninyo dahil ang hindi balansing pagkakaayos o design ay hindi makabubuti sa inyong negosyo. Number 17, iwasan ang opisina na mas maliit ang front door kaysa katapat. Kung magkatapat ang pinto, kailangan ay mayroon kayong isasabit sa harap ng inyong pinto para maging mas magaan ang iyong negosyo at madaig ang nasa tapat lalo na kapag kakompetensya sa negosyo. Number 18. Maaari ninyong gamitin ang number 8 magic course para makaakit ng chi sa inyong lugar. Pinakamabisang gamitin ang salamin, tunog at mga mekanikal na bagay. Siguraduhin na nasa tamang posisyon ang mga ito based sa direksyon na tinalakay sa unang bahagi ng aklat. 19. Iwasan ang ayos ng mga misa na hugis L. Gayon din, hindi kaya-aya ang ayos na palatirang U at C. Huwag ding masyadong idikit sa dingding ang mga mesa, lalong iwasan na nakaharap sa dingding ang mga ito. Huwag itapat ang desk sa ilalim ng biga o beam dahil may posibilidad na makapagpasakit iyon ng ulo at makapagpasama lagi ng pakiramdam ng sinumang matatapat doon. Huwag ding magpwesto ng desk sa harap ng gilid at likod ng naka-expose na poste o column. Kung may poste, magsabit doon ng magandang painting o kaya ay inspiration at religious o quotation na makatutulong sa pagkakaroon ng positibong ugali ng mga empleyado. Okay. Number 21. Iwasan ang makatapat o makahilira na ayos ng mga mesa ng mga empleyado. Gumamit ng mga halaman para magkaroon ng pagitan o harang sa bawat mesa. Number 22. Kailangan ay balanse ang iyong mga opisina. Kung ano ang bigat ng bandang kanan, dapat ganon din sa kaliwa. Kung gaano karami ang gamitan sa kanang bahagi, dapat ay gayon din sa kaliwang bahagi. Tandaan na mahalaga ang balansing kapaligiran sa pag-feng shui. Number 23. Makatulong ang paglagay ng sariwang bulaklak sa reception area. Gayon din malaki ang maitutulong ng malaking aquarium sa bungad ng opisina. Mahalaga ang maglagay ng kahit anong anyong tubig sa paligid para maka-absorb ng negative energy. Number 24. Iwasan makaharap sa main door ang misa ng amo. Kailangan nakatago ang kanyang pwesto pero nakaharap pa rin sa pintuan. Huwag magpwesto ng desk na nakatalikod sa pasukan ng tao. Number 25. Sakaling may mga pointed arrow sa inyong bintana, makabubuting huwag na lang inyong buksan para hindi makapasok ang bad chi. Alright. So 26, makatulong ang paglagay ng halaman sa ilalim ng BEM o umbok at sulok. Number 27, kumpunihin ang anumang sira ng opisina o lugar ng iyong negosyo, partikular ang tubig at ilaw. Kung sira ang gripo, ipaayos agad. Kung may pundidong bombilya, palitan agad. Hindi magandang pagtagali ng sira sa inyong pwesto dahil nakapagbabagal iyon sa pag-unlad ng negosyo. Maaari rin iyong maging ugat ng pagkalugi. Number 28. Huwag maglagay ng bookshelf o magazine rack sa tabi o tapat ng empleyado dahil may posibilidad na basahin ito. No? May posibilidad na basahin niya ito at kainin ang oras. So, yes.
So, niya sa trabaho. So, kainin niya ang oras sa trabaho, no? Pag maglagay ka doon, nagbasa-basa, hindi na, naubos na niya ang oras. So, makabubuting ilagay iyon malapit sa reception area para may mabasa ang mga bisita habang naghintay. Siguraduhin lang na natatanaw ng kahit sino ang lugar para hindi maisilid sa bag ang mga babasahin. Baka mabitbit pa. Oh my gosh. So, number 29, siguraduhin na laging malinis ang opisina. Makatutulong din ang paggamit ng air freshener o kaya ang mga scented candle para laging mabango ang paligid. Takpan ang basurahan at ilagay iyon sa tagong lugar. Number 30, siguraduhin walang matulis o pointed arrow na nakaturo sa mesa ng empleyado. Makapagbabagal iyon sa kanyang trabaho na maaring magdulot palagi ng pananakit ng ulo at pananamlay sa trabaho. Huwag umupo ng nakatalikod sa bintana o pinto. Nakaharang iyan sa maayos na pag-inog ng chi sa loob ng opisina. So, yun ang mga tips para sa gustong magkaroon ng negosyo, panatiling malinis, kumpinahin ang mga ayusin ang mga sirang bagay, something like that, no? Yes. So, para magtagal ang negosyo sa atin, no? Para umunlad, at ating mga empleyado para hindi maubos ang oras, no? Baka magbasa-basa lang, kaya yung mga bookshelf doon yan banda sa malayo sa ating mga secretary or whatever, kung ano man yan, no? Sa ating mga empleyado. So, hope you like it, my business tips, no? Kaya, ay makatulong din sa inyo. Ano? Kaya i-share mo rin ang video ito para sa ating mga kababayan. Sharing is caring. Okay, so see you in my next video. Bye-bye.